Radyo Migrante. Talakayan ng mga napapanahong isyu na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrante. Radyo Migrante. Okay. May echo pa no? Mga echo. Yun. Okay. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to the program. We've been, out tayo for, 2 weeks, I guess? I think, no? Parang dekada na nga tayo. Oo, nawawala, ano? So, magandang hapon po, gabi sa inyong lahat, mga kababayan, ano? Sandali, ano? At nawawala yung aking, may buwelta yung speaker ko. So, yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, ngayon, ano ba nga papanahon ngayon, ano? EDSA. 38 years. Almost 3 decades ng EDSA. Yung sitwasyon ngayon ano, sa Pilipinas. Maraming pagkilos, etc. Almost 4 decades. Almost 4 decades. 38 years, no? Mm-hmm. So, kaya naisip namin na pag-usapan, ano, matapos ang almost 4 decades ng EDSA. Kamusta na ba? Di ba? Kamusta na yung Pilipinas? Kamusta na kayo, mga kababayan, after matapos na ipagwagi ang sinasabing demokrasya sa Pilipinas? Kamusta na kayo? So, yun yung ating pag-usapan ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Chat Di Maano mula po dito sa Migrante, South Korea. Kasama ko. Welcome po sa program. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Magandang gabi po sa lahat ng tagapanood natin sa Radyo Migrante. Ako po si Edsel Villena ng Kapinsay Tama Migrante. Magandang gabi po. Nalaglag. Sandali lang, ano, nalalaglag yung kasama natin. Laglagable yung kasama natin. Sandali lang, add ko siya sa ano. Anyway po, habang hinihintay natin siya, katulad nga po ng sinabi ni kasamang Chat, no? Kamusta na nga po ang EDSA, no? Mahigit 3 dekada na, mag-4 na dekada na, no? May pagbabago ba? May pagbabago ba sa ating bansa mula nung napatalsik ang rehimeng Marcos, ang diktadoryang Marcos, no? Kayo po, sa tingin ninyo, may pagbabago ba? Kung meron po kayong gustong sabihin, pwede nyo pong i-chat diyan sa inbox natin, sa chat box natin, no? Kung meron po kayong pananaw. Nalaglag talaga, wala pa rin. Nawawala siya eh. Hindi natin maintindihan kung ano nangyari sa kanya, no? Dali lang Dali lang po mga kababayan at we're trying to fix the issue. Magandang gabi, Aliyah. Si Aliyah, andyan. Magandang gabi sa'yo. Naalala ko lang no? Nung tinalakay natin to 1 taon na nakakaraan yung EDSA about martial law, no? Ang panauhin natin nito si Caboni. Nasa butahe yata tayo. Talagang ayaw ipaalam talaga yung ano ba talaga yung nangyari sa EDSA, no? Ano ba yung nangyari sa
diktadoryang Marcos, no? Talagang at ngayon, hanggang ngayon talagang gusto nilang itago ito, no? Pinapatanggal nga ng mabuting secretary ng DepEd na si ano pangalan nun, Brad? Nakalimutan ko eh. Nakalimutan ko rin ang pangalan nun eh. Tao na yun. Talagang Anyway, bago po tayo pinapatanggal niya yan. Yung bago po kasaysayan na tayo yan. Bago po tayo magtuloy-tuloy siguro habang hinihintay natin si Ka-RD, siguro mag-umpisa muna tayo sa sa update ng mga nangyayari sa bawat bansa So dito sa South Korea, mauna na ako Dito sa South Korea siguro. Mas usapin sa amin yung ngayon sa kasalukuyan, usapin ng crackdown sa mga non-documented migrant workers at saka yung sinasabing seasonal farm worker na malaki yung problema sa kasalukuyan yung mga seasonal farm worker na pinagmumula ng mga non-documented din kasi bukod sa siyempre maiksi yung kanilang sojourn, tapos siyempre gustong kumita pa noon, tapos may mga problema pa sa recruitment, merong lumalabas na handler dito sa mga nababalitaan namin na pinagkakakitaan pa yung mga migrants, maiksi na nga yung kanilang stay dito, pagkatapos yung sahod nila ay kinakaltasan pa ng mga handler dito. Kung sumasahod sila halimbawa ng 2 milyon na, kukunin pa yung almost a half ng kanilang kinikita. So may nanawagan anyway. Ang panawagan talaga namin diyan tungkol diyan sa usapin na yan ay talagang gawin na silang EPS o yung mahaba, bigyan sila ng mahabang visa at saka hindi lang yun at itigil yon kasi ang pagtingin nga namin diyan is legal na human trafficking yung nagaganap na yan. Pero siyempre, yung mga kababayan natin talagang hindi aatras kasi alam ng mga kababayan natin na walang trabaho at mahirap ang buhay sa Pilipinas. Kaya kahit tumulay sa alambre, lumakad sa baga at kumain ng bubog, gagawin para lang makapunta sa ibang bansa at mabigyan ng magandang buhay yung kanilang pamilya. So kaya ang panawagan namin is either taasan ninyo yung kanilang period ng pagstay dito, bigyan sila ng proper benefits kasi ultimong yung kanilang mga medical benefits hindi naman nanggagaling sa gobyerno. So nagagaling ito sa mga NGO pa. So malaki talaga yung problema niyan at pagmumulan ng non-documented yan So isa yon at siyempre patuloy na crackdown sa non-documented. Dahil sa kasalukuyan hindi lang po Pilipinas ang apektado ng matinding krisis pang-ekonomiya. Dumaranas din po yung Korea ng matinding krisis din sa kasalukuyan. Bumabagsak din yung economy nila. Kaya medyo nagkakaroon talaga ng maraming alingas-ngas, tuloy ang hulihan, maraming nahuhuling mga kababayan tayo ngayon. Nire-raid yung kanilang mga pagawaan. Siyempre, yung mga nahuhuling yun, uuwi sa Pilipinas, dagdag na naman yun na walang trabaho. Ayon dun sa isang ng ibon, umaabot daw ng ilang milyon, 1.5 million yung nawalan ng trabaho, kamakailan lang, di ba? So matindi yung hindi lang sa Pilipinas, kundi dito dumaranas din ng pang-aabuso din yung mga migrants kasi pinagsasamantalaan ng amo, sorry. So anyway, at ang panawagan po namin doon talaga ay siyempre itigil yung crackdown at legalisasyon kaya nga po napakahalaga ng mag-organisa yung mga migrants, yung mga kababayan natin kasama yung ibang lahi, mag-organisa at patibayan ng hanay para ipagtanggol yung kanilang mga karapatan at karaingan Anyway, yun po yung mga usapin kadalasan dito. Anyway, on a lighter side, sabi nga, on a lighter side, kamakailan lang, kanina yon. So, eto yon. Yan, eto. So, kanina,
naglunsad ng phase 3 yung pag-iribang Bicol noon in Korea ng phase 3 ng Sagip Bata Campaign. So ang layunin po ng Sagip Bata Campaign ay makapagbigay ng mga school supplies, makatulong sa mga far-flung areas sa Pilipinas na talaga namang nahihirapan bumili ng notebook pa lang o lapis, ganon. So third time na po itong ginawa ng Pag-iribang Bicol noon, hindi lang sa mga kung may bagyo ay tumutulong din yung Pag-iribang Bicol noon. So ito naman ngayon sa mga children naman to, sa mga bata. So tinutulungan natin yung mga bata para makabili man lang ng kanilang mga school supplies. So kanina, this is the phase 3 para makapag-ipon for June. Ngayon darating na pasukan sa June, may target area na bigyan ng mga school supplies. So una po, nagpapasalamat kami doon sa mga tumulong na maisulong yung aming programa. May mga individual at may mga ahensya ng gobyerno rin, at kahit na yung pribadong korporasyon ay umambag para mailunsad namin yung programa at makapaglikom kami ng pondo. Personal po namin gustong pasalamatan sa ngalan po ng Pag-iribang Bicol nun. Gusto namin pasalamatan yung bagong OWA Welfare Officer na si Miss Cornelia Chanco. Dinalaw nila kami kanina, nag-award, tumulong din para makabili ng trophy para doon sa mga nanalo. At saka yung Philippine Sales Manager ng SBI, Cosmopolitan Company Limited, si Miss Maki Oson. Maraming salamat din po. At saka si Melody Duran, National President ng International Filipino Families in Korea o IFACOR. Maraming salamat sa inyo, sa inyong organisasyon. At tinulungan nyo kami, nag-donate kayo sa amin. Thank you very much. At saka po yung mga individual, kagaya ng ni Susan Evaristo, ni Nelson Guerra, si Alea Echevarria, mura pa sa Netherlands, nagpadala ng pera. Si Yang, kilala na dating presidente yan ng Pag-iribang Bicol, nagpadala ng pera para makatulong doon sa programa. At saka yung kasalukuyang namamahala ng aming mga palaro, si Cesar Reynoso, ay personal ding nagbigay ng pera. At saka yung kakilala namin Batanggenyo na si Noli Mabuyo, at saka yung isang Mr. and Mrs. si MJ Abaro, si Mario Abayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. At saka yung mga nag-participate po sa aming palaro, sa aming pag-iipon ng pondo. Gaya nga po na sinabi namin sa inyo, hindi lang po kayo nag-enjoy. Hindi lang kayo nag-enjoy, kundi habang nag-i-enjoy kayo naglalaro, ay uuwi po kayo na maganda sa inyong damdamin, na alam ninyo na yung paglalaro ninyo at pagbibigay, may kasamang pagtulong yon. So hindi lang kayo nag-enjoy, kundi tumulong kayo doon sa mga bata na paaabutan namin ng mga school supplies na maibibigay ninyo. At saka yung sobra nagpi-feeding program pa nga yung may pinuntahan kami dati, pinakain pa nila yung mga bata kasi sobra yung pera, at yung nasobra ay pinakain nila doon sa mga bata. So, mula po sa amin, doon sa mga nabanggit namin pangalan, mga nag-participate, at saka welcome din sa mga bagong kasapi namin na nag-apply sa organisasyon namin kanina para nakita nila yung ganda ng organisasyon at sumapi. So maraming salamat po sa inyo at welcome sa Pag-iribang Bicol noon siguro. Kala ko maraming nakitang maganda kaya sumapi. Oo, maraming nakitang maganda. Kita mo naman, magaganda. Ito mo yung presidente namin, yung nakaitim mo. Nakita mo yun. Super sexy namin presidente. So yan, maraming salamat po. Welcome. At sa susunod, sa uulitin. Kabutihang loob, talagang pa yan. Nakakadagdag daw yan sa ating looks. Kaya Exactly. Ang nakikibaka talaga nakakagandang lalaki, nakakagandang dalaga, 'di ba? So yan yung mga nanalo kanina, ina-awardan. So yung naka-blue taga SBI.
So, yung naka-black na may shoulder bag, yun yung bagong OWA welfare officer dito. Miss Chanko. Tapos yung nasa gitna, itong nakadilaw na naka-jacket. Taga ano yan? Polo. Taga Polo yan, si Joey Dizon. Is matagal na nating kaibigan niya, si Joey Dizon. Kanina nga, ano pa yan puyat pa daw siya kasi may nirescue yatang bata. Anyway. So, kasi yung bata daw, dinala ng magulang sa club. Pagkatapos ni-raid yung club, iniwan yung bata sa club. Ilang taon yung bata? 12-month old. Nako. Ba't naman dinala sa club yung bata? No comment. Parang furious. So anyway, so ni-rescue, kinuha sa pulis, binalik sa nanay. So nahuli yung tatay, yung nanay ang naka-survive. So yun, yung marami kaming kakwentuhan dyan kanina, marami kaming naging chikahan kanina. At maraming napagkwentuhan, maraming tumulong, kaya uulitin po, may mga activities pa kaming darating susunod. So magkita-kita tayo. Maraming salamat po ulit mula po sa amin, sa buong kasapian at pamunuan ng Pag-iribang Bicolnon in Korea. Maraming salamat po sa inyong suporta at matagumpay na activities. Maraming salamat po. Marami po kayong matutulungan. This is ito po yung yung essence ng sa panahon ngayon, lalo na ngayon, may mga mamamatay taong mga Zionist, may mga mamamatay taong nare-red tag sa Pilipinas. Ito yung ating sagot, di ba? Ayun. Yan. Done. Okay. You're done. Busy pala kayo dyan, ha? Oo, busy kami kanina. Sensya na kayo mga kasama at medyo mahina itong ko ngayon, internet ko wag ka na lang mag-camera. Alam naman namin gwapo ka Pero anyway, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po si Roger. Pasensya na at hindi mo na ako magbubukas ng camera para sa makatipid ng bandwidth. Anyway, yun na, napaka-busy nyo, no? Dito rin naman sa Japan, actually, maraming kaganapan. Kahapon, bago pa itong araw na ito na ginugunita, yung ika-38 taong anibersaryo ng EDSA People Power, kahapon ay naglunsad ng film screening ang organisasyon ng mga kababaihan sa Nagoya, yung Samakana. O samahan ng mga nagkakaisang kababaihan. Tama pa. Sana hindi ako nagkamali, Aliyah. Ayan. Si Aliyah po ang chairperson niyan. At naging abala, no? Of course, naging abala sa paglunsad ng pelikula o screening ng pelikulang Oras de Peligro dito sa Japan. Kung saan umpisahan po ang screening yan sa Nagoya. At magkakaroon po ng mga susunod pa screening sa Saitama at sa Tokyo. At sa gusto po natin, sana ay marami pa mga kababayan natin ang magkaroon ng interest sa pelikulang ito at may palabas sa iba pang bahagi ng Japan. Maganda yung resulta po ng film screening kahapon. Maganda ang turnout at positibo ang response ng ating mga kababayan. At nagpapasa in behalf po ng Samakana at ng Migrante Japan. Kami po ay nagpapasalamat sa mga sponsors sa Nagoya na kundi dahil sa kanila ay hindi magiging matagumpay o posible ang proyektong ito. Yan po ay pinangungunahan ng Union Aichi, ng SCI, ang Speed Money Remittance, ang Juan Restaurant, si Malaus, at ito na. Sana wala po ako nakalimutan. Pagpasensyahan nyo na po kung meron ako nakalimutan. Itatype na lang po ni Aliyah dyan ang natin mga sponsors. Yan na. Maraming salamat, Aliyah.
Yan po, yung pagpapalabas po ng Oras de Peligro ay bahagi po ng ating kampanya para labanan yung pagpapakalat ng mga fake news o pagbabaluktot sa ating kasaysayan. Ang alam niyo po, ang talagang matingkad na comment ng mga nanood at kahit ng mga sponsors ng pelikula ay yung pelikula pa lang ito ay kwento ng karaniwang tao. Hindi po siya kwento ng mga Marcos o ng mga Aquino o ng mga kilalang personahe sa panahon ng martial law hanggang sa matagumpay na people power, the uprising. Kundi po ito, kwento po ng karaniwang tao. Medyo napapanahon pa nga ang plot nito kasi ang main characters natin dito umikot sa buhay ng isang pamilya ng isang jeepney driver. Biruin mo yun, ha? Dahil nga ngayon, panahon ng Marcos Jr., gustong iratsada yung PUB modernization program at unang-unang gustong i-phase out yung ating mga jeepneys at mga iba pang public utility vehicles. At medyo may connect po sa ating kasaysayan. Talagang tatak Marcos, tatak pasista talaga. Tatak pahirap sa masa. Yun yung isang matingkad na nakita natin. Yan po, abangan po ninyo sa mga susunod na araw. Ipopost po natin sa Facebook page ng Migrante Japan ng mga susunod na screening venue at screening dates. Kasunod naman yan, alam ko na balitaan din ito ni Kyle Sel. Sunod-sunod itong mga kaso ng mga Pilipina o mga kababayan natin na biktima ng domestic violence. Una na nga dyan ay yung kaso ng isang Pilipina na actually yung magulang nito ay nagreklamo na sa DFA at upang kakapin ang ating embahada sa Tokyo kaugnay sa kalagayan ng kanilang kapamilya o ito po ay siya pangalan po niya ay Remian Mendoza Katakura yata ang Japanese o yung family name niya sa Japanese. Asawa po ito ng Hapon at may 2 anak. Ang pagkakalam po natin doon sa pagsusumbong ng kanyang nanay o ng kanyang kapamilya sa DFA at yun din po yung natanggap natin na impormasyon. Ito po ay biktima ng domestic violence. Ikinukulong at inaabuso ang asawang Hapon. Pinagbigay alam na po ito sa ating embahada at kami rin naman po sa Migrante Japan ay kumontak at nakipag-usap sa ating assistance to nationals na bahagi ng nasa Department of Migrant Workers na kasi ngayon yan. So far, ang alam po natin dito ay nakikipag-ugnayan ang ating embahada sa pamamagitan ng Assistance to National Section sa mga lokal na otoridad. Pero ang hindi po malinaw dito kung napuntahan na nga po ba o meron na po mga legal na aksyon o ano mga aksyon na ano bang tawag dito? May urgent issue po kasi at yun yung ma-ensure na safe yung ating kababayan. At yan Nalaglag. Oo, kasi nagbuhay siya ng camera eh. nalalag ako. Pinakita niya kung gaano siya kagwapo. So, pinakita niya gaano siya kagwapo, sinipa siya. Sabi ko sa iyo eh. Huwag mong masyadong sabi nga sa Facebook, huwag mong masyadong galingan. Hindi na nga O pag ginalingan mong masyado, ganun. Okay na ba? Okay ba? Boses na lang. Oo, okay na. Yes. Alam na namin kwapo ka, promise. May share din si Kyle Sir, na isa pang issue naman ng Okay, fire. Yun yan. Yung mga ganun na katulad yan na tinatanong natin sa embahada yung kung ano na yung update doon sa yung binabanggit ni Cardi wala pa rin tugon yung embahada sa atin parang close sila doon sa pakikipag-ugnayan sa atin bagamat alam nila na kumontak din sa atin at humihingi na update yung kamag-anak sa Pilipinas
hindi nila sinasabi kung ano yung hakbang na ginawa nila. Bakit daw? Kaya nga po, ewan natin. Wala rin Oo, dahilan kung bakit hindi sumasagot. Oo. So para bang ano 'yun Para bang ang iniisip ko. Ang paliwanag kasi nila diyan ay confidential matters daw. Ngayon sarcastic pa nga yung kasi merong parang device na app ang ating embahada with local authorities dito sa Japan para matugunan yung issues ng mga domestic violence victims. Sabihin, may chat, pwede kang tumawag, pwede kang mag-message, mga gano'n, para marami kang yan tapusin ko lang. Ang problema kasi, dito sa app nila, una, medyo mabagal po, pasensya na po sa ating mga mabubuti at mga kagalang-galang ng mga opisyal ng ating medyo mabagal po yung response. At pangalawa, kung ako po ang magbabasa doon sa mensahe, ay nalaglag. Ano mang tingin ko doon? Sinasabi nila. Sige. Ayan na ulit siya. She's back, I think. So, wala pa. Sige, ano yung ang nakikita ko kasi parang para bang para makontrol nila yung narrative, kung ano man yung narrative at hindi ma-expose yung katotohanan kung ano yung kaso. Kailangan nilang hindi illegitimize yung claim ng mga migrant organizations na nasa ground. Okay, sige. Oo. So, yun yung, nadidinig ka na namin. Pero yun lang yung gusto kong puntuhin Kaya, ang tingin ko kasi gano'n ang ginagawa ng embahada dyan. Kinokontrol nila yung narrative para masuppress nila yung katotohanan Kasi kayo, sa Migrante Japan, ay lapat sa lupa Di ba? Lapat kayo sa lupa Alam nyo yung nangyayari talaga sa ground. Alam nyo kung ano yung kaso na yan. Ngayon, hindi nila makokontrol. Ang gobyerno nga, di ba, basically, bugaw ng mamamayang Pilipino, di ba? So, pag kinontrol nila yung narrative, hindi ngayon inaalis nila yung legitimacy ng ng organisasyong Pilipino na nakatindig nakabaon sa lupa diyan sa Japan. Pero karanasan na rin ang nagtakda na hindi ninyo kayang isuppress yung mga mamamayan yung mga migranteng nakikibaka sa labas ng bansa. 'Di ba? Ayun yung point. The moment lalo nyo sinuppress yung katotohanan kung ano man yung nangyayari diyan, lalo kayong mababaon lang sa bandang huli. Kita ng paliwanag ni Ka-Ardi kanina. Ilang halimbawa pa lang ito Hello, paliwanag ba yung audio ko? Oo. Ito kung usapin naman sa Japan talagang hindi nawawala itong issue ng domestic violence. Ito ay common na usapin sa mga Hapon, kahit sa mga Hapon na mag-asawa. At mas lalo na doon sa mga marriage migrants kung tawagin. Bukod sa ating datos mismo, malaking porsyento ng biktima ng domestic violence ay kababaihan. At siyempre kasama na dyan yung mga asawang mga migranteng yan nawala. Migranteng tuloy ko lang yung mga migrante na kababayan natin, lalo na yung kababaihan yung problema nga nito, di ba? Yung sinasabi ng embahada na confidential yung mga nangyayari doon sa mga kababayan natin, pero mismo nga yung gobyerno ng Japan o yung mga sangay ng gobyerno ng Japan, sila yung nagre-repair sa atin, lalong-lalo na pagka kababayan natin yung mga biktima ng domestic violence sila mismo yung nagre-repair sa organisasyon natin na pakitulungan to, di ba? Alam niyo ba mga kababayan last year lang meron tayong hinandle na 31 case na domestic violence dito sa Japan. Alam ba to ng embahada?
o baka confidential din, no? Mismo yung mga police, ang mga local government unit ang nagre-refer sa atin, no, ng mga ganitong kaso. May Hindi gusto sa lang ako embahada, sanang no? Mm, may gusto lang Sige. sana akong i-ano, kasi alam ko ang sasabihin na naman ng gobyerno diyan is kasi narrative nila yun eh. Hindi, kultura nila yan eh. I refuse to believe na doon sa ganong klase ng narrative na kultura nila yan. Violence is violence. Diba? Violence is violence against women. Hindi pa usapin yung, subinistang bansa yan eh, natural sa kanila yan eh. So, magsusubscribe ka na doon sa ganong klase ng usapin na dahil subinista yung bansa nila at kultura nila yan, binubugbog nila yung asawa nila. So, yung kababayan mo, pababayaan mo na lang. In the first place, Ang sa pagtingin nga natin, hindi naman sila napunta dyan dahil sa ginusto nila eh. Kadalasan dyan, napilitan lang sila dahil sa hirap ng buhay. Di ba? Mm, So, exactly mga yan. ganong Alam mo, bagay. partner, exactly. alam nyo, partner, ang isa pang problema dito, hindi, dito sa ilang particular na kaso na ito, ay ang napapansin natin mukhang napaka-iksi ng kamay ng ating gobyerno pagdating doon sa pagbibigay ng suporta, Mm, legal, Justisya, moral, no? oo, para sa ating mga kababayan. Alam nyo, meron pang isang highly sensationalized na kaso ngayon sa Japan, itong kaso ni Hazel Ann, na mm, suspect di umano sa pagpatay sa mag-asawang Hapon, na magulang ng kanyang boyfriend na Hapon. Kung papanoorin po natin sa social media at sa mainstream media, ay tila hindi na nagiging komprehensibo yung pagtingin doon sa investigasyon. Alam niyo po, delikado itong ganito na para bang ang direksyon ng investigasyon ay maghanap ng ebidensya para idiin yung isang tao. mm, So isang suspect lamang. Alam niyo po, meron na pong sa kasaysayan po ng justice system sa Japan, ay marami na po ring mga ganitong klaseng kaso na highly sensationalized, na kung saan naipit ang mga law enforcement, ang mga kapulisan na maghabol o maghanap ng suspect o magpalitaw ng resulta ng kanilang investigasyon. At sa ganon, dahil mayroong public pressure, mayroong public opinion, nalilimitahan itong mga law enforcement na gawin ng komprehensibo yung kanilang trabaho. Ibig sabihin, kung sino na yung nakita nila o nadidiin ng ebidensya na nariyan, ay hindi na lalabas doon yung investigasyon. Yan po yung nakakatakot. Lalo pa, yung mga kababayan natin na nasa Japan, yung mga nagbablog and so, na dinidiin pa yung ating kababayan. Delikado Last week, po di ba? yan. Last time dyan tayo Tapos, nag-usap eh, di ba? Oo, ang problema pa nito, yung pag-extend ng kamay, ng hustisya ng ating gobyerno, yun po yung isang pa rito hanggang saan po ba ang pwedeng ibigay ng ating pamahalaan pagdating sa suporta sa ating kababayan na nadidiin sa isang kasong kriminal. Kung dito lang sa mga kaso ng mga domestic violence victims, hindi natin maigiit, hindi maigiit ng ating pamahalaan yung kanyang otoridad at responsibilidad sa kanyang mga citizens mamamayan, no? o mamamayan. Paano pa itong ganitong klaseng highly sensationalized at sabihin na natin medyo high profile na kaso na dito sa Japan. So delikado po ito at gusto natin nga, siyempre gusto natin talaga lumabas yung katotohanan, lumabas ang hustisya. Pero wag naman po na para bang ang idinidiin pa yung kababayan natin, no? Na wala pa naman natin talagang para bang ginagatungan natin yung law enforcement na ito ganun Oo. Parang nagbibigay sila ng mga conclusion na wala naman pinagbabatayan, no? Parang exactly. Meron pa ngang diyan lumalabas na meron akong nakikita pa dun sa mga kesyo daw maluho yung ating kababayan kaya nagawa yung mga ganong krimen, pero sa investigasyon po ng
kapulisan dito, wala pang ganong statement sila, no? At meron pang meron pa nga akong nakita diyan na nung panahon nung nangyari yun, wala doon yung babae, no? Yung kababayan natin. Kaya May yung ebidensya. oo, may mga ebidensya na wala doon yung kababayan natin, pero ang hirap doon, 'di ba, sa pagdating sa social media, dinidiin yung kababayan natin. Mismo kababayan pa rin natin yung nagdidiin sa kanya, no? Anyway, kung ang tingin ko doon sa kababayan na nagdidiin sa atin, may nabibili bang bayong sa Japan? Dito nga Padalhan ng bayong kasi makapili eh. Alam ko, jacket. Hindi ba? Padalhan ng bayong. Malamig ngayon. Kasi, huwag yung jacket. Bayong Brad, hindi na uso makapili bayong. Ano na yung bonnet? Makapili eh. Hindi bayong. May butas dito. Kaya nga, paalala lang natin hindi na nahiya. Maging maingat. Kasi nga, may karanasan na mga kasaysayan ang law enforcement ng Japan na pagdating sa napapressure ay hindi na nababago yung ang tawag dito, yung moda ng investigasyon. Kung saan na yung nadidiin, no, saan yung titirahin na lang gano'n. May tawag sila ganyan sa sa sistema ng Ang tawag sa atin tira pasok eh. sa salitang kanto, tira pasok. Bumabanat kahit balagbag. May sinasabi, diba? May komento si Aliyah eh. May bago daw siyang nabasa na parang yung anak mismo ang pinaghinalaan. So that's something, 'di ba? So maganda yung anak mismo ang pinaghihinalaan. So ibig sabihin pinatay niya sarili ng magulang. Kaya nga. Suspect yung anak. Pero kaya lang, 'di ba? Yung mga kababayan natin mismo dapat maging maingat din tayo doon sa ating mga inilalabas. Binibitawan. Katulad nga ng sinasabi ni kasamang RD, no? Yung tunguhin, halimbawa may dinidiin dahil napipressure yung kapulisan o yung gobyerno, no? Kung sino na lang yung idiniin, doon na lang sila humahanap ng butas, no? Hindi na sila tumitingin sa ibang angulo. Hindi diba? Na sila hindi na sila comprehensive na hindi na tinitingnan yung mga sirkumstansya, yung mga ano ba talaga ang nangyari. Hindi na usapin yung katotohanan, di ba? Mas usapin na yung kung ma-resolve lang yung kaso. Parang alam mo yung nangyari kay Flor Contemplacion, di ba ganyan? Si Flor Contemplacion kaya na diin. Kasi tumira na lang ay sabi si Flor nandun eh. Di siya na. At agad binitay, 'di ba? Hindi na naghanap ng binitay agad. Kaya yung sinasabi kanina ni Aliyah, ayun yung kaninang sinasabi ko na yung witness na wala doon mismo yung kababayan natin. Ang pinaghihinalaan yung anak nga eh. 'Di ba na isang suspect. Ang masama kasi diyan, kung kababayan ang nagkakalat sa social media at pinagbibintangan yung sariling kababayan, nililegitimize nyo yung yung sinasabi ni KRD na yung mga pulis ng Japan ay may problemang ganon, may usaping ganon na bumabanat na lang kahit na hindi ayos yung investigasyon, titirahin na lang just to resolve the case, kumbaga. Ma-resolve lang, okay na. Parang gano'n sa kanila. Hindi na pinag-iisipan kung ano ba talaga yan. Actually, ang paalala lang naman po sa ating mga kababayan. Wag nyo na i-din kasi nililegitimize eh. Maging maingat lang. Meron din naman actually na nagsasabi nga para mabalanse lang. Meron din naman mga TikTokers tsaka mga vloggers na nagsasabi na medyo hinay-hinay. Tama po. Yeah, tama naman yun. So congratulations doon sa mga nagsasabi na ng katotohanan. Doon sa hindi nagsasabi, maghintayin mo na lang yung bayong papadala. Meron pa ngang nagsasabi dito no, na yung isang lalaki yung DNA na nagmatch na daw, no.
Parang wala pang inilalabas na Yun ang problema statement yung gobyerno o yung police, no? Yung kababayan natin, yung mga naglalabas na positive may na daw. Kasi yung May DNA. karapatan lang Sabi kayong yan. may karapatan lang kayong gumawa ng ganyan kung gobyerno kayo. Pagpalabas ng mga false na ano sa kwento na mayroong Taliano Gold ipamimigay sa inyo, mga ganun. Sana naman, pinatatamaan ka na naman yan. Wala akong sinasabi mga ganun. Di ba? Ngayon, kung hindi naman kayo ganun, sige, parang gusto mo na pag-usapan yung 38th year anniversary ng ano. wala akong sinasabing ganun. Kamusta na nga ba? Ito, nag-uusapan natin ngayon, kalagayan ng mga migrante sa Korea, migrante sa Japan. Ito, mga piling kaso pa lang ito, mga particulars, ano. Pero sa kabuuan nga po, totoo po yung sinabi kanina ni Chat, na karamihan, wala ka naman po sa atin, ng mga OFW, ng mga lumalabas ng bansa, ang talagang pangunahing usapin natin, yung wala tayong mahanap na sapat na kabuhayan sa sarili nating bayan. 38 years after ng EDSA People Power, ay kamusta na nga ba ang ating kabuhayan? Ang mga Pilipino, nagkukumahog pa rin. Lumabas ng bansa. Isa yan sa mga kondisyon na yun. Na gobyerno naman, yung mga Pilipino na nagkakaasya sa simpleng kabuhayan gaya ng pagmamaneho ng mga PUV, tatanggalan nyo pa ng hanap buhay. Ano? Ito lang, kamakailan. Hindi, para mag-abroad daw. Para mag-abroad pag tinanggalan. Alam mo, speaking of pag-abroad, bago tayo bumalik sa jeep, bago tayo bumalik sa usapin ng mga tinanggalan ng trabaho ng tinamaan ng kulog na gobyerno na to. Kanina lang may kausap ako maganda naman ang trabaho niya. Kasi siya, manager siya doon sa kumpanya dito. So, hindi siya factory worker. Pero, siya, biology, something sa Ateneo, graduate with master's degree. Pero manghihinayang kayo mga talento niya nandito sa Korea ginagamit, hindi sa Pilipinas, di ba? Nakakapanghinayang, sabi ko, wow, yung brain drain, malupit. Diba? Ito to yung sinasabi mo, kahit dinugsungan ko lang yun, kasi yun, talagang mauuwi yung mga talento, magagaling na mekaniko, mga profesional, etc. Dahil sa kawalan talaga ng matinding kawalan, hindi lang basta kawalan, matinding kawalan ng oportunidad at trabaho sa Pilipinas. Alam mo ba talaga dito niyan, sa Japan? mga ibang bayan. Alam niyo ba, mga kababayan, dito sa Japan, yung mga trainee dito, yung sinasabi nilang trainee, pero ano lang yun, in papers, trainee, pero full-time workers yung mga yan. Mga graduate tong mga to. Marami, karamihan dito ay mga graduate, no? Pagdating dito, trainee. Tapos yung sahod, napakaliit. Meron niya akong nakausap, nakababayan natin, no? Sabi niya, maliit niya yung dito. Sinasabi, 80,000 peso. Mas malaki yun kumpara sa Pinas, di ba? Oo, malaki. Sabi niya, malaki. Pero pag nung kwenta, magkano na lang yung natira? Kakarampot na lang. Inilabas lahat ng yung insurance, health insurance, yung yung tax, bayad sa bahay, bayad sa kuryente, bayad sa internet, bayad sa telepono, bayad sa tubig. Di ba? Pagkain. Magkano na lang natira? Mga 5 lapad, sabi niya nga. Tapos ipapadala pa sa Pilipinas. Alam mo, relate ako dyan. Alam mo, siyempre, hindi mo naman sabi, ang katwiran nila, mas maganda na to kaysa sa atin. Nakanganga ka. Exactly. Diba? Alam mo, kaya ako sinasabing relate. Kunwari sumahod ako, so matapos mong alisin lahat, kuryente, etc., ang matitira na lang sa'yo ay itlog. Di ba? That's true. Kaya nga yung pinagmamalaki na lang ang matitira sa'yo. Di ba? Pinagmamalaki ng gobyerno na 80,000, ang laking pera nun. Pero hindi nila sinasabi paano gagastusin yun doon sa bansang pupuntahan mo. Halimbawa, exactly. Sa Japan. Paano mo gagastusin yun? Para bang hindi nila ina-account yung standard of living.
Oo. Diba? Sinabi lang Magkaiba yung nila standard ganito. of living sa Japan o sa Korea kaysa sa Pilipinas. Therefore, yung sinasahod mo dito, talagang ang matitira lang sa'yo ay itlog. Oo. Diba? Eh, Pag babawasan napadala ka mo pa ng na, mga mandatory. Babawasan ka pa ng oo, SSS. Yan, maganda. Babawasan ka pa ng pag-ibig. Babawasan ka ng exactly, PhilHealth. nadali mo. Magkano na lang Nadali mo. matitira sa'yo? Diba? Kung makamandatory kayo, wagas. Oh, oh. Diba? Hindi nyo, sinasabi nyo 80,000. Pinagkakalat nyo 80,000. Pero, yung Fake mga news yan. ibinabawas nyo, hindi nyo naman ibinabawas doon sa 80,000. Di ba? No, Hindi nyo kinikwenta. Ang nakakatuwa kasi dyan, after EDSA, di ba, yung pinag-uusapan natin, after EDSA, may nabago ba? Kung nasa sektor pa lang tayo ng migrasyon, ha? Di pa tayo nag-uusap sa usapin ng sektor ng Wag muna manggagawa, tayo sektor ng migration lang magsasaka. muna tayo. Nag-uusap pa lang tayo sa migrante. Nung Migrasyon. panahon ba, after matapos ang EDSA revolution at naibalik na daw di umano ang demokrasya, may nabago ba? Sino yung mga nanonood? Paki-comment nga, may nabago ba? Kasi ako, may kausap akong dalawa last week lang. Habang nagtatrabaho ako, sabi ko dun sa dalawa. Bigla akong gumanon, sabi ko sa dalawa. Oy, EDSA Rev na sa 25 sabi ko dun sa dalawa. Hininto ko yung makina eh. May nabago ba? Mula nung sa tingin yung dalawa, yun lang yung tanong ko, sa tingin nyo may nabago ba sa Pilipinas? Bilis sumagot nung isa eh. Wala. Lakas ng boses. Wala daw, sabi ni Aliyah. Wala daw. Sabi niya wala. Tapos siguro nag-isip ng konti. May nabago naman. Sabi niya. May bumuelta. May nabago naman, sabi nila. Nagkaroon ng freedom of speech. Sabi nila gano'n. Nakakapag-rally ka na ngayon. Etc. Siyempre, in my mind, siyempre may problema pa rin yun kasi may NTFL ka. Di ba? Matindi ang red tagging, matindi ang pandurukot, etc. So, walang freedom of speech sa madalit salita. Ano lang yan, sa papel pa rin yan. Napakalaki ng pagbabago. Di ba? Dumami yung OFW. Dumadami yung OFW. Tinatanggal yung hanap buhay. Imbis na dagdagan, tinatanggal pa, no? Ganun katindi. May nagbago daw naman, sabi ng presidente nung kasama ko, yung chairperson, may nabago naman. Lalong naghirap ang bayan ng mga Pinoy. Di ba? may nabago daw naman. Yun naman pala, may nabago pala eh. Di ba? Hindi ka naman galit niyan, chairman. Chairman Carlo, hindi ka naman galit ng lagay na yan. Ganyan yung pagbabago, no? Yung naghahanap buhay ng disente, tatanggalan ng hanap buhay. No? Yun yung mga pagbabago. Hindi daw naman galit. Hindi naman, sabi niya. Hindi galit yan. Naman. Biruin niya, migration pa lang yung pinag-uusapan natin, no? Hindi pa tayo nag-uusap sa ibang bagay, di ba? Pag-usapan muna natin yung phase out ng jeep. Ilang milyon yung mga magugutom. No? Gugutumin nyo. Ang laking pagbabago. Ang daming gugutumin. No? Ano ba sa pagtingin ninyo yung dahilan? Yun. Ano ba sa pagtingin niyo bago tayo pumasok sa ibang usapin? Bakit hindi na sustain o hindi nagmaterialize yung sinasabing kalayaan, etc. Di ba? Lumaya na tayo. Kasi natatandaan ko, after EDSA, dumating lang ang bumbero, pag may pinatay na sunog, nagpapalakpakan ng mga tao eh. Ganon katindi yung moral ng tao noong panahon na yon. Nung manalo, nung mapatalsik yung diktadorya, no, ni Marcos. Then suddenly nawala na yon. Biglang nawala. At bumalik na naman tayo sa pangungutang, pagbagsak ng ekonomiya ng wagas na wagas. Ewan ko para bang ano ba tingin nyo? Kayo mga nanonood, anong tingin nyo? What happened? Ba't tayo nagkaganyan? May sagot na naman yung chairman namin. Di galit yan ha. Hindi galit.
Dito naman, sabi niya, kahit yung mga drivers at mga commuters ay lalong nahihirapan sa phase out ng jeepney. So, magandang gabi to, Mirna Huson. Huson, tama ba yun? So tama yun. Sabi, Huson. So, tama. Totoo yun. Nahihirapan ng mga commuters, ang mga drivers, magugutom kasi ba naman mayroon kang jeepney bibilihin na 2 milyon mahigit. Saan mo kukunin yun? Yung pakakain mo sa pamilya mo, hindi mo pa makuha. Ang hirap nito, di ba? Pagka napalitan yung mga jeepney, no, gagawing electronic, electrical jeepney, di ba? Electronic jeepney. Sigurado tataas ang pamasahe niyan. Kasi siyempre, yung mga dambuhalang kumpanya ang magmamanage na yan. Sila na yung magmamayari. Ididikta na nila kung magkano yung gusto nilang itaas. Di ba? Lalong-lalo na makakawawa yung mga kababayan natin, mga commuters. No? Di ba? May chacha pa daw. Mo, oo, chacha. So, alam mo yan, mga yan, interest na lang talaga nila, yung gusto nilang tinamaan ng kulog. Meron kasing ilusyon yung gobyerno ng Pilipinas at marami din na ang nagtutulak niyan. Meron silang ilusyon na yung kung bubuksan mo yung ekonomiya ng wagas na wagas para sa foreign domination, gamitin ko na yung salitang foreign domination sa ekonomiya ng Pilipinas, uunlad yung Pilipinas. Sa mahabang kasaysayan ng lipunan ng Pilipinas at napag-aralan na nga yan ng mga nakakaalam sa ekonomiya gaya ng mga taga-Ibon. At tama naman yon, sa mahabang historically tiningnan talaga nila na ang Pilipinas ay napakatindi ng investment ever since, pero hindi tayo umunlad. At yung ibang bansang umunlad, hindi ganun kalaki yung kanilang foreign investment. Ibig sabihin, there's something wrong sa ating economic policy. 'Di ba? Sa bigas pa lang magkakatalo ka na imbis na tulungan mo yung mga magsasaka mo. Hindi ako magaling na yun lang Imbis na tulungan mo yung magsasaka mo to modernize, to boost your local production ng bigas, ang ginagawa mo magi-import ka. Tapos yung mga magsasaka mo nagugutom. Papatayin mo yung sakahan, yung agriculture industry para tayuan mo ng subdivision. Ganun katindi yung gobyerno, napaka-inutil pagdating sa sariling interest ng mamamayan. Napaka-inutil. Yan yung isa sa mga just para lang po malinaw hindi po mali yung pagkilos o yung pag-aalis ng bayan na nangyari noong February 22 hanggang 25, 1986. Hindi po mali. Tama. Ang mali ay yung mga gobyerno na umupo pagkatapos nito. Kung pagbabatayan po natin yung mga polisiya sa ekonomiya, yung nakikita natin ngayon na pamamayani ng mga mayayamang dinastiya sa politika, at yung kung sino ang tunay na nakikinabang sa yaman ng ating bayan, hindi na po natin kailangan lumayo. Kung sino po yung mga nakaupo sa gobyerno, yung kanilang mga kumpare, kaibigan, kamag-anak, sila din yung mga yumayaman. Kaya mali po na sisihin ng itong mga naninisi naman sa taong bayan. Ito rin yung mga nakaupo ngayon sa gobyerno para ilihis yung paniningil sa kanila ng kasaysayan. Kaya marapat lang po maituwid natin yan sa paraan na hinaharap natin sa kanila ang katotohanan o yung realidad. Ang totoong nakinabang sa kalayaan na natamo natin sa EDSA ay hindi ang mga mayan, kundi malaya ang mga crony ni Marcos na magnegosyo uli,
magpondo ng kanang mga politiko na kanilang susuportahan, lumaya uli ang mga kapitalista na tumaya sa mga politiko bilang kanilang mga susunod na padrino sa gobyerno. Di po ba ganyan naman ang sistema ng ating gobyerno ngayon, palakasan. Oo. At ang Pero mga wag din pamilya natin ng mga kalilimutan, politiko, no? Mga kasama, wag din natin kalimutan yung dikta nung foreign, no? Lalong-lalo na yung US, di ba? Doon sa ekonomiya natin. Kasi halimbawa na lang, no? Yung hindi pantay na mga policy ng pandaigdigan, no? Halimbawa ng General Agreements on Tariff and Trade, no? Yung policy na yan, no? Yung Pilipinas, raw materials lang ang pwede niyang i-export. May limit pa. Pero pagka magpasok sila sa bansa natin, katakot-takot na walang limit, no? Di ba? Tapos yung policy pa, dapat hanggang ganito lang. Yung inyong dapat i-supply, no? Kaya nga yung yung control pa rin, di ba? At sasamahan pa ng mga buhaya, no? Sa ating bansa, no? Paano yung sinasabi nilang meron daw tayong malayang kalakalan, fair trade? Di ba? Hindi fair trade yun eh. May fair ba doon? Kaya nga. Di ba? May fair ba doon? Fair Kung hindi ka makakakumpit, di hindi fair yun. Kasi hindi ka makakakumpit eh. 'Di ba? Wala ka namang buwelo. Kaya dapat instead na buksan, dapat magkaroon tayo ng system of economic protectionism, nga. Dapat natin proteksyonan yung ating sarili. Kasi imbis na buksan, dapat kasi napatunayan na natin hindi naman kailangang maging matalino ka pa kasi ilang dekada pa lang ang nakalipas mula nung magsabata sila ng sabi nilang let's deregulate, let's liberalize the economy, let's privatize everything. May nangyari bang maganda? 'Di ba? Panahon pa nag-umpisa ng panahon ni Marcos pa yan, hanggang si Ramos, hanggang si Gloria, 'di ba? Ganun ang ginawa nila. So, may nangyari ba? May naging maganda ba? 'Di ba? Dati 2,000 lang ang lumalabas na migrants every day. Diba? Hindi mo naman kailangan maging magaling. Bakit 6,000 lang lumalabas na migrants everyday ngayon? Diba? Hindi mo naman kailangan maging rocket scientist. Mahigit 10% na ng populasyon mo nasa labas ng bansa. Figure it out na everyday may lumalabas na 6,000 Pilipino at nag-abroad. Kung maunlad sana ang buhay, kung totoong maganda yung sinasabi nilang, wow, liberalizing our economy and letting those businesses galing sa ibang bansa na mag-invest at mag-own ng lupa sa atin, 100%, maganda, di sana nabawasan na yung 6,000 migrants. Sana hindi na milyon-milyon yung nawawala ng trabaho. Sana sa mundo ng dapat at sana mayroon na sanang tawag dito, magandang sahod na nakasasapat, di ba? Tama. Yan yun Correct. May naghihilik. Hindi ako yun Hindi rin ako yun. Anyway. Alam na this. Di ba? Imbis na palakasin yung industriya natin, no? Sinasabi nga nung guest natin si Kamudi, no? Yung sa imbis na tulungan ng gobyerno o pondohan ng gobyerno yung industriya na yan, jeep, no? Bigyan siya ng pansin, marami yung magiging makikreate na itong trabaho, no? Yung mga manufacturer natin ng jeep, di ba? Exactly. Kaysa mag-import ka ng mga di kuryenteng jeepney, no? Tulungan mo na lang yung mga local manufacturer, di ba? So anyway, mga kasama, no?
magandang mag-iwan ng tanong at muli nating magpagsikhayin yung ating damdamin nung EDSA, no? Balikan natin 'yon. Balikan natin kasi sa panahon ngayon yung damdamin at yung ating damdamin na lumaya at pagandahin yung ating buhay nung panahon ng EDSA ay mas lalong kailangan natin ngayong panahon na 'to. Oo. 'Di ba? Yun yung kailangan talaga natin eh. So, ngayon siguro mag-iwan na lang tayo ng tanong kung ikaw ba talaga gusto kumbaga sa paano ba natin iiwanan yung tanong o challenge sa ating mga kababayan na nanonood ngayon tungkol sa Sabi nga ni Myrna Hoson, pagdating daw ng panahon. Parang kanta yun. Pagdating ng panahon. So isipin natin mabuti yung diwa ng EDSA hindi pa nawawala yun eh. Kasi nag-umpisa yung diwa ng EDSA para palayain yung Pilipinas talaga eh, di ba? Hindi lang, kaya lang, siyempre, hinijack. Di ba? Hinijack yan eh. Tapos ngayon, lalong-lalo na ngayon, tanggalin daw yung sa history yung nangyaring EDSA. Di ba? Yung chacha na lang eh. Yung chacha na lang yun eh. Ng DepEd, ng sekretary ng DepEd. May pinaparinggan ka eh. Pinaparinggan ka eh. Walang ganun. Tatakbo daw tong presidente. Tumakbo ka na lang putulin yung mga history, no? Oo. Intindi na. Ay, nako. So, totoo, nasa mamamayan ang tunay na diwa ng EDSA. Hindi ito sa kalye, no? Gusto ko, find it to yourself, kumbaga. Find it in yourself kung yung diwa ng EDSA. Lalo na sa panahon ngayon, matindi ang kahirapan, matindi ang kawalan ng oportunidad, trabaho. Hindi pa pwedeng tumahimik ka na lang at manood. Kasi sa totoo din yung sinasabi na pag nanonood ka lang, kakampi ka nung nagpapahirap sa'yo. Di ba? Yung nagpapahirap sa'yo, kakampi ka nun. Kasi pinapabayaan mo siyang pahirapan ka eh. Di ba? Kung talagang mayroong demokrasya sa Pilipinas na sinasabi, hindi mangyayari yan. Well, sa atin, dahil naniniwala tayo sa totoong demokrasya, kaya ina-exercise natin ang ating right to protest. Right to say something sa gobyerno. Di ba? So, natin yun eh. Karapatan natin yun eh. So, yun nga lang. Ang katapat nun red tag ka. Di ba? Red tag ka. Kaya Kaya talagang po yan. Samantalahin ko na, baka bumagsak na naman yung internet ko eh. Tama po yun, nasa atin po talaga mga mamamayan ang tunay na diwa ng EDSA. Ang tunay na diwa naman ng EDSA yung pagkakaisa para sa isang nayon. Yes! Isang adikain. At yan po, yan, kaninang aga-aga, nakita po natin iba't ibang mga grupo yung nagsagawa ng mga pagkilos. At yung mga chismoso, na mga malisyoso, nasabihin, hindi nagkakaisa yung mga yan kasi meron yung totoo po niyan dahil iba't ibang sektor, saray ng lipunan, ng kumikilos sa iba't ibang lugar. Ang ibig sabihin lang niyan, malawak ang diskontento sa hanay ng mamamayan. Huwag nyo nang bigyan ng malisya, yung hindi magkakasama o hindi po yun ang punto. Kahit po sa ating mga kasamahan na sa ibang mga organisasyon din, mga kalyado, huwag po tayong magpadala sa ganyang klaseng mga malisyosong paratang o inciting sa ating mga pagkilos. Manapa ay kinakabahan po talaga ang mga nasa estado po dahil lalo pa malawak ang diskontento sa hanay na kasalukuyang gobyerno. Wala din naman pinagkaiba doon sa nakaraang rehimen ni Duterte. Mamamatay tao, sinungaling, pagnanakaw. Kaya tuloy-tuloy lang po. Boom. Pag-organisa. Alam niyo po alam niyo naman po, 'di ba, bakit nagkaroon ng EDSA uprising, no? Dahil nga po diskontento na yung mamamayan at nagkaisa po sa pagkilos ang mamamayan. Kaya napatalsik ang diktadoryang Marcos, no?
Hindi po dahil sa mga politiko, dahil po sa mamamayan. No? Nagkaisa yung mamamayan. Gayun din po, That's the whole point. magkaisa ang mamamayan para po sa pagbabago. Magkaisa Yun po eh. tayo para sa pagbabago. Yun yung matinding lesson na parang nawawala dahil sa usapin ng mga fake news, panlilito sa kasaysayan, pagliliko, pagbabaluktot sa mga katotohanan sa pangyayari, ano. Kaya yung mga mamamayan nawala doon sa diwa ng pagkakaisa. Pero sa panahon ngayon, kaya na sinasabi ko, ano, yung diwa ng EDSA ay diwa ng pagkakaisa ng mamamayan, eh, 'di ba? Para sa tunay na demokratikong pagbabago. Kung ganoon po, balikan natin sa sarili natin. Huwag tayong magpalito, gaya nga na sinasabi ni Ka-Ardi, huwag magpalito sa mga gustong baguhin ng kasaysayan. Yung wag magpalito sa mga gusto lang na ipamigay yung ating soberenya sa dayuhang domination. Kaya nating tumindig. Yun yung katotohanan. Ang Pilipinas ay mayroong sapat na resources, di ba? Sapat na resources, natural resources to stand on its own. Hindi naman natin sinasabing, hindi namin kailangan ng foreign investment, pero hindi mo kailangan ipagbili yung iyong soberenya na, to the point na ipagbili mo yung soberenya mo, no? Para lang kumain ka, parang ganoon. So, mayroon pa ba kayong mga gustong sabihin, mga kasama, bago tayo magpaalam? Kasi 11:00 na. Baka may natutulog na ulit dun sa ibang room dyan. Baka may humilik uli. Yun po, no? Magkaisa po tayo. Tayo pong mamamayan. Labanan po natin ang kahirapan. Dahil po, nasa mamamayan pa rin po ang huling desisyon kung paano natin mapagwawagyan ang kahirapan. Huwag po natin iasa sa mga politiko ang ating kahirapan. Dahil lalo lang po tayo maghihirap. Tandaan po natin, ang diwa ng EDSA ay pagkakaisa. Alam na, nakita na po at napatunayan na ng kasaysayan. Kung magkakaisa tayo, ay walang imposible. Muli po, magandang gabi. Ako si Edsel Villena ng Kapinsay Tamang Migrante. Magandang gabi po uli. So, siguro hindi na magpapaalam yung isa. Ayan. Sige. Paalam po at magandang gabi sa inyong lahat at hanggang sa susunod. So ano po, iwanan namin kayo, ano, ngayon bago namin kayo iwanan. Gusto namin sabihin siguro at nagkakaisa naman kami sasabihin, tuloy ang laban. Tuloy ang laban, ano? Tuloy ang diwa ng EDSA, tuloy makibaka para sa tunay na pagbabago, pambansang demokratikong pakikibaka, isulong para baguhin talaga yung lipunan, ano. At maraming salamat po again doon sa kagaya kaya sinabi namin sa mga tumulong sa aming organisasyon sa Pag-ibang Bicol noon. Maraming salamat po muli. Magandang gabi po sa inyong lahat. Uli sa ngalan din po ni Casal de Alonso na may shooting again. So maraming salamat po sa inyong lahat dito po sa sa South Korea. Ako po si Chat Timano. Magandang gabi po sa inyong lahat and good night. Bye-bye. Good night.